Kung matibay yung complaint na yan, kung talagang busog sa ebidensya, dapat hindi na kailangang takutin pa o puwersahin ang mga kongresista na wag bumoto. Kung talagang kung talagang smoking gun ika nga yung complaint, wala na dapat sapilitan. O sinasabi ng AMLAC, ito yung mga bank accounts nila, ito yung mga ganito gano'n. O ako mismo siguro, I will ask AMLAC, patingin nga, saan ba ninyo nakuha yan? Ayon pa kay Tulfo, as a judge, you have to be fair. You make your decisions based on the documents or pieces of evidence that you have. Then papasagutin po natin yung defense. Then we'll have a day in court. Isiniwalat ng isang mambabatas na may pananakot umano sa mga miyembro ng Kamara kaugnay na nakatakdang botohan sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Si Daniela Paulite magbabalita. may mga pagbabanta raw sa mga miyembro ng Kamara kaugnay sa nalalapit na botohan sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ibinunyag ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na harap sa dilema ang mga mambabatas kung boboto batay sa konsensya o susunod sa umano'y pamimilit ng liderato ng Kamara. May mga nagpapahayag na nagtatawag ang House leadership na sinasabi nila kapag sila iboboto, yung mga projects nila i-hold. Yun ang sabi. Hindi lang yung mga infra projects nila, kundi mga soft projects daw. Pati mga medical assistance nila, AICS, ay magiging apektado. Kasunod ng mga ulat na may ilang mambabatas na umatras sa pagsuporta sa impeachment, inamin ni Marcoleta na marami ang nag-aalinlangan na pumirma sa resolusyon. Anya hindi na dapat kailangan ang anumang pakiusap o pananakot kung talagang matibay ang ebidensya sa likod ng reklamo. Kung matibay yung complaint na yan, kung talagang busog sa ebidensya, dapat hindi na kailangang takutin pa o puwersahin ang mga kongresista na wag bumoto. Kung talagang kung talagang smoking gun ika nga yung complaint, wala na dapat sapilitan. Kailangan ng 1/3 o 106 na boto mula sa 318 members ng Kamara upang formal na maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado. Natatayo naman bilang impeachment court. Bagaman naniniwala si Marcoleta na posibleng makaabot sa Senado, duda siya kung papasa ito sa masusing paglilitis. Sa tingin ko, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para mai-transmit to sa Senado. Pero ang akin lang, pag mahina yung complaint, baka mabasura lang yun doon. Baka walang kahihinatnan yung complaint na yan. Dapat dito pa lang sa Kamara, malakas na yan. Pag dito, questionable na yung reklamo, yung complaint na yan, I doubt if it will survive the scrutiny of the impeachment court. Inaasahan ang inisyal na botohan sa Kamara sa darating na Mayo 11. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News. Nagpahayag ng panindigan ng ilang senador kaugnay sa kanilang magiging papel bilang senator judge sa posibleng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si Sheena Torno magbabalita. Nanindigan si Senator Erwin Tulfo na magiging patas siya bilang isa sa senator judges sakaling umakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ng senador na hindi siya maniniwala sa mga sabi-sabi o hearsay. O sinasabi ng AMLAC, ito yung mga bank accounts nila, ito yung mga ganito gano'n. O ako mismo siguro, I will ask AMLAC, patingin nga, saan ba ninyo nakuha yan? Ayon pa kay Tulfo, mahalagang malinaw kung saan nagmumula ang mga alegasyon. Kasi people will ask that, yung mga supporters po ni Sara will ask that. Saan nila nakuha yan? Okay, paano nila nakuha? And I'll ask the same thing. Dagdag pa ng senador, tungkulin niyang itanong ang mga nais linawin ng publiko anuman ang panig ng mga ito.
Gate niya na bilang senator judge, kailangang iwan ang personal na paniniwala at maging patas sa pagtingin sa kaso. I mean, as a judge, you have to be fair. You make your decisions based on the documents or pieces of evidence that you have. Then papasagutin po natin yung defense. They will have a day in court. Bibigyan anya ng sapat na pagkakataon ng magkabilang panig. Dagdag pa ni Tulfo na ang kanilang magiging desisyon ay ibabatay sa ilalatag na ebidensya at hindi dapat haluan ng politika. Sa ngayon, sinabi niyang handa na ang Senado na umaksyon anumang oras sa sandaling maipadala ng Kamara ang articles of impeachment. Inihayag din niya na ilang senador na ang sumailalim sa crash program bilang paghahanda sa kanilang papel bilang mga senator judges. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Dorno, SMNI News.